Wearing his Armani sunglasses, Rafael wore his gloves as he holds the handle of the golf club to give firm on it. He positions himself and pointed the handle directly at the tee of the golf ball. Estimating the force and the distance of the hole, he sways his hand right upward and kinetically hit the dimpled ball. Like an airplane, it navigates in the air fairway and entered the hole. Napangiti siya na makitang pumasok iyon sa butas 30 lipa ang layo mula sa kinatatayuan niya. He removes his gloves and gave it to the caddy, including his golf club. Naupo siya sa tabi ng asawa na nagbabasa ng dyaryo at umiinom ng mainit na tsaa. "Do you see that?" Mula sa pagbabasay iniabot ni Aliana ang tasa ng kanyang tsaa saka sumimsim bago sinagot ang asawa. "Sinking the ball into the holes is just chic. You always do that." Rafael again smiled as he hears the proudly tone in his wife's voice. Tumunghay siya sa lames at pinakatitigan ng asawa. Wala na ata siyang mahihiling pa. Para sa kanya'y sobra-sobra ng asawa. She will always be his #1 fan. Maging sa unang pagsabak pa lamang niya sa larong golf ay nandoon ito at nakasuporta sa kanya. In every decision he made, nakaantabay lamang ito sa kanyang tagumpay. Even in his dark days, she became his light. Kahit na hindi sila magkaanak ng sariling laman at dugo ay hinding-hindi niya magagawang ipagpalit ang asawa. Ramdam ni Aliana ang titig ng asawa. Tinupi niya ang diaryong binabasa at bumaling dito. "Any problem, mister?" Hindi ito sumagot at nanatiling nakatuon ng pansin sa kanyang muka. Umarko ang isang kilay niya na hinihintay ang katugunan nito. Ngumiti ito at umiling sa kaginagapang kanyang kamay. "I'm such a lucky man to have you in my life, mi amor." Anito sa kadinala sa mga labi ang kanyang kamay. Agad na pinamulahan ng donya. "Bolero?" Anyat binawi ang kamay. Umalingaw-ngaw umalakas ngunit buong-buong tawa nandun sa lugar. Ang ilang customers na nandoon ay napapabaling sa kanila ang atensyon. "Ano ka ba? Tumigil ka nga." Saway nandun niya tinampas sa balikat ang tumatawang asawa. Pinahid ni Rafael ang namuong luha sa gilid ng mata sa kamuling tinitigan ng namumulang asawa. "Oh, mi amor, you don't know how cute you are when you're teased." Anya rito at kinabig ang asawa para halikan sa labi. Hindi na nakapalagpas si Aliana. It's just a smoke pero bulta-bultahing kuryente na ang dumaloy sa katawan niya. Hindi niya na kailangan tumingin pa sa salamin dahil alam niyang madadaig niya pa ang hinog na kamatis sa pamumula. Tinakpan niya ang muka gamit ang palad. Muling humalakhak ang Don sa tenura ng asawa at kinabig ito sa kanyang mga bisig. He will never be tired giving her those goosebumps. He kisses her top. "Tumigil ka, kundi iitlugan talaga kita." Wika ng Don niya sa mababang tinig. The man again suppresses his deep loud laugh. Sa pagkakataong iyon ay nagpumiglas ang Don niya. Bahagyang napaubo ang Don nang sukuhin ito ng asawa sa sikmura. Tinatahak na nila ang daan pauwing mansyon ay tumunghay sa Aliana sa bintana at tinanaw ang nagtataasang gusali ng syudad ng Spanya. The lights of the building make the road lively. Idagdag pa ang iba't ibang kulay ng mga nagagandahang banderitas na aakalain mong araw-araw ay may piyesta. Natigilan siya na makita ang isang malaking screen kung saan nandoon ang magandang modelo na nag-i-endorse ng branded na damit. "Rafael?" Agaw pansin niya sa asawang nagmamaneho. Bahagya siya nitong nilingon at muli ibinalik ang tuon sa kalsada. "Paano kung..." Aliana sigh. "Tayo pala ang dahilan ng paghiwalay ng anak natin at ng anak na Severino." Naramdaman niya ang pagbagal ng takbo ng kanilang sasakyan. Napabugan ng hininga sa Rafael. "Alam natin parehong hindi natuloy iyon dahil hindi naman sumang-ayon sa Audrey sa gusto natin mangyari. Pero pinagpapasalamat ko na si Audrey ang pinakasalan ng anak natin, imbis na ang kaibigan niya. Kahit na humantong sila sa ganito." "Sinasabi mo ba..." "No, mi amor." Putol ni Rafael sa sasabihin sana ng asawa. "Malinis ang aking konsensya. Wala akong kinalaman sa nangyari ng gabing iyon." Sandaling namayani ang katahimikan sa mag-asawa. "Rafael, I want to talk to Audrey." Nilingon ni Rafael ang asawa. "Kilala mo ako. Hindi ako matatahimik hanggang sa hindi nakaklaro ang lahat. Ang ayoko lang naman ay magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan natin at ni Audrey. Ayoko magtanim siya ng sama na loob sa atin, Rafael." Tinitigan niya ang asawa at ginagap ang kamay nito at dinala sa kanyang labi.
We will talk to her. Salamat. Ngiti ng Donya. Kung sino man na may pakana noon ay alam kong hindi pa doon nagtatapos ang balak niya. Ayoko makitang nalulugmok ang anak natin at ang pinaghihirapan nating kumpanya. We will continue the investigation. Pinal na wika ng Don. Naihilamos ni Jake ang mga palad sa kanyang muka and frustratedly combed his hair using his bare hands. Sir, ayos lang po ba kayo? Baling sa kanya ni Maya na nakaupo sa isang lamesa malapit sa kanya. Kape po, ipagtitimpla ko kayo. Please, make it hard one. Anya at ibinalik ang pagkakasuot ng salamin. Tumango si Maya saka tumayo sa kinauupan upang ipagtimpla ng kape ang amo. Jake opened the 3 buttons in his polo using just one hand. Hinilot niya ang nananakit na leeg dahil sa tagal ng pagkakababad sa pagkakayuko sa laptop na kaharap niya. Hindi rin naging maayos ang kanyang pagtulog. Makakaidlip lamang siya ng ilang sandali at magigising din maya-maya. Paulit-ulit na rumirehistro sa kanyang isipan ang mukha ng dalaga. Kinuha niya ang nakalapag na folder sa lamesa at sinimulang basahin nang tumunog ang kanyang telepono. Inabot niya iyon nang hindi pinuputol ang tingin sa hawak. Yes. Sa tono mo para ka makakapatay ng tao ah. Just spill it, Vic. Hanggang ngayon ba'y nagagalit ka pa rin sa akin dahil sa naantala niyong pagdiniig? Back off! Pipindutin niya na sana ang end call nang muli itong magsalita mula sa kabilang linya. Hindi ako tumawag para mang-inis, okay? I decided to run a secret investigation in our federation. May duda akong isa sa mga kanegosyo natin na sumasabotahe sa atin. Nangunot ang noo ni Jake sa naulinigan. Ito ang tumawag sa kanya ng gabing iyon at ibinalitang nag-aatrasa ng ilan nilang investors dahil sa nabalita ang pagsasabotahe ng mga pera ng mga ito. Nangyari na ito noon nang mangyari ang issue sa pagitan ng pamilya Fuentes at Sandoval. Hopefully ay nasolusyonan at tatakpan nila ang malaking butas na iyon nang ipakasal sila ni Audrey. Pero ano pa ba ang gusto ng taong nasa likod nito? Hindi pa ba sapat ditong muntik na nitong masira ang kanilang pangalan at nais pang pabagsakin ang kumpanya nila? Ang alam ko lang, isa sa mga kabisnes mo ang may pakana nito. Hindi ko sila kilala. Nagtatagis ang bagang na nalukot niya ang papel na hawak. Start investigation as soon as possible. Hindi na pwedeng makalusot pa siya o sila sa pagkakataong ito, Vic. I assure you that. Buong umaga nilang inasikaso ang problema. Hindi naman siya agad makakabalik sa Texas dahil aabutin pa sila ng siyam-siyam kung babiyahe pa silang pabalik. Minabuti na lamang nilang mag-set agad ng meeting with shareholders via Skype nang sa gayoy mapag-usapan at magawan agad ng paraan ng problema. You still there, bro? Nakalimutan niyang hindi pa niya na ibababa ang linya. Yes. Also, I just want to say sorry for interrupting you guys last night. For sure, ay hindi ka nakatulog na maayos dahil sa hindi natuloy na pagsabog ng bulkan mo. Nakakalokong tawa nito sa kabilang linya. Naiinis na pinatay niya ang tawag. Sakto naman pumasok si Rhea, dala ang isang tasa ng kape. Here's your coffee, sir. Hard as you said. Tila mas lalong sumakit at ang ulo niya. Napapikit na hinilot niya ang sentido. Inilapag ni Maya ang kape sa kanyang lamesa. Hinubad ni Jake ang pagkakasuot ng kanyang salamin at hinilot ang lilim noon, saka isanara ang kaharap na laptop. Mauna na po ako sa inyo, sir. Paalam ni Maya, bitbit ang sariling laptop at iba pang mga gamit. Tumango siya rito. Isang ngiti ang iginanti ni Maya sa amo at lumabas ng silid. He messes his hair at tinanggal ang pagkakabutones ng polo sa kanyang palapulusuhan. Itinaas niya iyon at tiningnan ng oras. It's 25 minutes before 4 in the afternoon. Nilingon niya ang bintana kung saan sumusungaw ang papalubog na araw. Halos maghapon silang nasa loob lamang ng silid at inaayos ang gusot sa kumpanya. Narolyo niya ang manggas ng polong suot hanggang siko, saka tumayo sa kinaupan at tinungo ang bintana. Bahagya siyang tumungaw roon. Maghapon din niyang hindi nakita ang babaeng hindi nagpatulog at gumugulo sa kanyang isipan. Inilibot niya ang paningin sa lugar at hinahanap ang pamilyaradong mukha. Saktong lumabas mula sa isang pinto ang dalaga at tinungo ang kinaroroonan ng manager nito. Hindi na nag-abala pang magbihis man lang ni Jake at dire-diretsyong lumabas na ng silid. Nang makababa sa elevator ay agad na tinungo ni Jake ang bukana ng hardin ng hotel. Inilibot niya ang paningin at agad na natuon sa babaeng nakahalukip-kip sa kinaupan nito. Saktong nagtama ang kanilang mata nang mapabaling ito sa kanyang direksyon.
Humakbang siyang papalapit dito. Jake! Nagulat siya nang makita ang hindi inaasahang kakilala. Tumakbo ito sa kanyang direksyon at sa gulat niya bigla itong yumakap at hinagkan siya sa labi. Hindi agad nakahuma si Jake. Narinig na lamang niya ang mga palakpakan at hiyawan sa paligid. Nang bitawan siya nito ay nakangiti itong bumaling sa kanya. I missed you. Andrea. Pagkilala niya dito. What are you doing here? Having a short vacation. You know. Kibit balikat itong tugon at muli siyang niyakap. I miss you, handsome man. How are you? You grow very drop-dead gorgeous, huh? Hampas dito sa kanyang braso at kumawit doon. I didn't expect I will see you here. Ay, nalungon niya ang kinaroroonan ng babae ngunit wala na ito. I have a working on business here with MMG for Bodega de Zero. Unfortunately, I'm going to talk to them right away and couldn't accompany you. I'm really sorry, Andrea. No. Iling nito at iwinasiwas ang kamay sa ere. Ano ka ba? Okay lang. I know you're a workaholic man. Anito tumawa. But promise me na babawi ka. See you around. Tumango siya at nginitaan ito. Agad naman siyang bumalik sa loob ng hotel at hinanap ang dalaga. Agad na nahagip ng kanyang mata ang pagsakay nito sa elevator. Agad niyang hinabol ang pagkakataong makasakay doon sa kabila ng pagkataranta nitong pagpindot sa mga button sa loob ng bagon. Agad niyang iniharang ang kamay ng tuluyang makahabol. Pasalamat na lamang siya at hindi tuluyang naputol ang kanyang mga daliri. Sumakay siya ng bagon at tumabi rito. Tumalikod ito sa kanya kaharap ang refleksyon sa salamin. Nang magsara ang pinto ay namayani ang nakabibinging katahimikan. Jake sigh. Did she saw it? Kastigo niya sa sarili. Hinarap niya ang likod nito at nagwika. I can explain. You don't have to. Putol nito sa kanya. She saw it. Ngungutong-utong inayos niya ang pagkakatayo. Muling namayani ang katahimikan. He can't just let this pass. Buong magdamag siya nitong ginambala sa panaginip at isipan. He even got distracted during their meeting because his mind plays to the thought of what might have happened if they were not interrupted. Walang pasabing bigla niya itong niyakap mula sa likuran. May sasabihin pa sana ito pero hindi na nito na ituloy ang sasabihin pa nang hapitin niya itong paharap at halikan sa labi. Makailang beses pa ito nagpumiglas na kalaunay nagpatangay din. Ang mga halik niya ay naging masuyo at tila nananansya. Hahapitin na sana niya itong palapit nang bigla siya nitong itulak ng malakas at sa kabiglaan ay dumapo ang kamay nito sa kanyang pisngi. What was that for? Hindi makapaniwala ang tanong niya kay Audrey. Gusto mo makapaglaro? Game. Anito at lumabas ng bagong bukas na bagon. Dahil sa kabiglaan ay naiwang nakamaang sa Jake. Nasa mukha ng babae ang galit at iritasyon. Hindi niya na kailangan pang alamin iyon. Nasabunutan ni Jake ang sarili. Mabuti na lamang ay walang ibang nakasakay sa bagon. Dahil iisipin ng mga itong nababaliw na siya ng tuluyan. He did not just accept to have a business with MMG because of Bodega de Zero. Nandito siya upang bawiin ang babaeng minsan niya nang napasa puso at ang anak nila. Yes, inaamin niya sa sarili niya. Hindi lamang dahil kailangan nilang endorsement dito kundi dahil na din sa sarili niyang kagustuhang mabawi ito. Napakawalang kwenta niya nang sayangin ang pagkakataong nasa kamay niya ang dalaga. Pero anong ginagawa niya ngayon? Siya mismo sumisira sa sariling plano. Kailangan niyang mabawi ang puso nito regardless of any hindrance and circumstances. Naisakay na ang lahat ng kagamitan sa truck. Mabilis na lumipas sa mga araw at tila hindi nila namalayan na natapos na pala ang 1 linggong pamamalagi sa Agonda Hotel and Resort. Your hotel and resort is more than a 5-star experience I've ever had, Mr. Balgamort. Wika ni Mr. Tackleson sa lalaki. We're happy to be part of your project. Hope you'll be back here again. Nakangiting tugon ni Emmanuel sa matanda. Oh sure, we will. Ani Mr. Tackleson at kinamayan si Emmanuel. Mr. Balgamort? Agaw pansin ni Jake sa lalaki. Napalingon sa Audrey sa gawin ni Winston. Nakatingin ito sa kanya. Agad siya nag-iwas ng tingin dito. Simula na mangyari ang tensyon nila ay hindi na niya ito nagawang lapitan o kausapin man lang. May kung anong bumabagabag sa kanyang isipan tungkol kay Winston na hindi niya makumpirma kung ano man iyon. Can you do me a favor? Tanong ni Jake sa lalaki ng bahagyang makalayo sa mga ito. Nagtatakang binalingan ni Emmanuel si Jake. You want to buy my resort? Oh, I'm not selling this. Oh no. Tawa ni Jake.
What I just want is to get rid of the job. One of your staff named George. George? What about him? Check the CCTV in the 28th floor of the hotel. He nearly harasses a woman there. Nangunot ang noo ni Emmanuel. I will. Thanks for the concern. Anito at tinapik ang balikat ni Jake. Miss Audra Chansa. Tawag ni Emmanuel sa dalaga. Kausap ang manager nito. Nakakalungkot isipin na saglit lang tayo nagkakilala. Bolero. Tawa niya. Gusto ko nga palang humingi ng sorry sa nangyari noong nakaraan. We didn't. It's okay. Nadala lang siguro ng init ng ulo. Kalimutan na natin iyon. Anito't ngumiti. Ngumiti rin sa Audrey dito. I can feel that we will meet again, Mr. Emmanuel. You think so? Yes. Inabot ni Emmanuel ang kanan niyang kamay at hinagkan iyon. Hindi nakaligtas sa paningin ni Winston ang ginawa ng lalaki. Nagsawalang kibo na lamang siya at ibinalik ang tuon sa lalaking minsan niya nang nakatagpo. I thought we will be able to get along with you longer. Ang bilis mo namang umalis. Labi ni Andrea habang nakakapit ang mga kamay sa bisig ni Jake. Nilingon ni Audrey ang dalawa. I'm really sorry, Andrea. Maybe next time, I can be your tour guide if hindi ako gaano ka-busy. Ngiti ni Jake sa babae na ikinaaliwalas na mukha nito. Sabi mo yan ha? It's been a long time simula nung ikaw na ang mamahala sa CDZ Corporation. At ngayon ay masyado ka na nakikipaghasaanin managing your federation. Huwag mo masyadong pagodin ang sarili mo. Hindi naman mawawala sa tapang ZDZ. Anito at bahagyang kinurot ang baba na lalaki na ikinatawa nito. Agad na nag-iwas ng tingin sa Audrey sa dalawa. Oh well, ano ba mapaki ko sa paglalandian nila? All things are now settled, sir. Imporma ng isang ahente kay Mr. Tackleson. We're leaving, Mr. Balgamort. We enjoyed staying here. Thank you. Have a safe trip. Sumakay na ang lahat sa sasakyan. Maging si Winston ay sumakay na rin sa sarili nitong van. Nakagat niya ang labi. Dati ay sa iisang van lamang sila sumasakay tuwing may magkasama silang project. But now, hindi siya sanay na ganito ang pakikitungo nila sa isa't isa. Sasakay na sana siya na makita si Andrea na hinagkan sa pisngi si Jake bilang pamamaalam. Bilang sukli, hinitian nito na lalaki. Sumakay na siya ng van bago pa siya mapagkamalan ng mga itong sinisiyasat sila. Pakiramdam pa nga niya ay ayaw panlumisan na lalaki sa lugar. Napairap na lamang si Audrey sa hangin. Anong itinitirik-tirik na mata mo dyan? Tanong ni Rhea sa kanya nang maisara ang pinto ng van. Wala. Hus, ba't parang daig mo pang kilay ni Madam Kilay sa taas ng arko? May hindi ba kayo napag-usapan ni Winston? Yumuko ang dalaga. Ay, sinasabi ko na nga ba? Sige na Jackson. Anya sa lalaki na sa manibelahan. Daan tayong drive-thru ng Starbucks. Makabili man lang ng makakapagpalamig sa ulo ng bruhang ito. Ikaw bang amo ko? Tanong ng lalaki. Tigil-tigilan mo ako, nagigigil ako sa'yo, kanina ka pa. Ani Rhea at itinutok ang ballpen dito. Natatuwang pinagmasdan ni Audrey ang dalawa. Kung hindi niya lang kilala ang mga ito ay mapagkakamalan niyang may relasyon ang dalawa. Hindi naman maitatanggi ang chemistry sa dalawa tuwing magsusumbatan ng mga ito. Dinaig pa ng mga ito ang bida sa cartoons na Augie and the Cockroaches dahil sa araw-araw na bangayan ng mga ito. Hiyaan mo na Jax, halika na. Anya na akbang pupukpukin na ni Rhea ang lalaki sa ulo gamit ang clipboard na hawak. Lumipas ang ilang araw, nang pamamahinga ay wala pa ring kibo ang nagaganap sa pagitan ni Audrey at Winston. Pilit mang kumuha ng pagkakataong makausap ng dalaga ang lalaki ay lagi siyang nauunahan ng kaba. Kaba sa isiping baka matapos ang pagkakaibigan nila. Pagpasok ng building ay sinalubong agad siya ni Rhea. This week na natin sisimulan ang pag-shoot ng endorsement mo ng product ng Bodega de Zero for the commercial. Inilahad sa kanya nito ang isang folder. Basahin mo yan, may asikasuhin lang ako. Tumango siya at tinungo sa sariling silida. Habang naglalakad sa hallway ay binuksan niya ang hawak at sinimulang basahin. Liliko na sana siya nang mabangga ang isang matigas na dibdib. Ouch! Daing niya at nasa po ang noo. Tanupin niya ang hawak. I'm sorry, I'm not looking. Naputo lang kanyang sasabihin ng mapagsino ito. Walang emosyong tiningnan siya ni Winston. Umiwas ito ng daan at naglakad. Winston! Tawag niya sa pangalan na lalaki. He coldly turned to her. Can we talk? Sa backstage ng runway ay tumigil si Winston sa paglalakad at hinarap ang babaeng nakayuko. Now, talk.
Nagangat ng tingin si Audrey sa lalaki. Nakagat niya ang labi. It's now or never, she sighed before speaking. Winston, ayokong ganito tayo. Why? What are we? Winston replied. Hindi ako nakikipagbiruan. Tingin mo ba nakikipagbiruan ako? Natahimik si Audrey. Ano ba tayo, Audrey? Ilang sandaling hindi nakasagot ang dalaga. We're friends. Used to be friends. Tinitigan lamang ni Audrey si Winston. Ano bang problema? Bakit ka ba nagkakaganyan? Mainam siya na tinitigan sa mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na si Jake pala ang Sandoval na kasama niyo ng photoshoot? My God, Winston! Napamaang si Audrey dito. Yun lang ba kinagagalit mo? He's the CEO of CDZ Corporation. Siya din na may-ari ng Bodega de Zero na naging sponsor sa MMG. Hindi makapaniwalang tura ni Audrey. How about Emmanuel? Anong kinagagalit mo sa kanya? Ayoko makita ka ulit na umiiyak. Maya-maya wika nito. Ayoko makita ka nasasaktan ng iba at ginagamit nila. Sabihin mo nang possessive ako, but it is because you possess me. Tila, nahuli ng pusa ang kanyang dila at walang maapuhap na tinig ang lumabas sa kanyang lalamunan. Lula ng kanyang black McLaren ay bumaba si Jake mula sa sasakyan. Ibinigay niya ang susi ng kotse sa caddy boy at pumasok ng building. Agad niyang tinungo ang reception area. Is Mr. Tackleson already here? Yes, sir. Where is he? Oh, Mr. Sandoval. Hi. Bata ni Whitney nang mapadaan. Looking for Mr. Tackleson? He's in his office. He's waiting for you. Tumango lamang si Jake dito. This way, sir. Audrey, matagal na. Winston, hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Nakapamewang na napatingala si Winston. Masama bang gustuhin kong higit pa sa kaibigan na magintingin mo sa akin? Hindi agad nakahuma sa Audrey. Audrey, matagal na. Niyuko ni Winston ang babae. Hindi mo lang ako pinagtutuunan ng pansin. Natigilan si Jake na may mauliligang nag-uusap sa backstage na nadaanan nilang runway. Hindi siya usasero ngunit may kung anong nag-uudyok sa kanyang pakinggan ng mga ito. Winston. Natigilan sa paglapit si Jake nang mabusesa ng tinig. Damn this feeling, Audrey. Bakit ba hindi na lang ako? Hindi ko nagawang pigilan ang sarili ko. I like you. I like you so much. Nagtagis ang mga bagang na nakatayo lamang doon si Jake. Want to play a game? Well, they can play his own game. Hawak ng isang folder, inayos ni Audrey ang pagkakaupo at binuksan iyon. Nilalaman noon ang mga susunod na schedule niya para sa pag-i-endorse ng produkto ng Bodega de Zero. But this month ay sinimulan na ang pagsushoot at film para ipapalabas na TV advertisement ng nasabing produkto. Mga photoshoot para sa cover, magazines at editorials. Mula sa hawak ay lumipad ang kanyang tingin sa lalaki na kaupo sa kanyang harap. Ilandi pa ang pagitan. Nagsalubong ang kanilang titig. Walang emosyong nakatitig ito sa kanya habang prenteng nakaupo sa upuan nito. Magmula na mangyari ang sa elevator ay pinilit ni Audrey na iwasan ito. Ano pa bang mahihinuhan niya sa lalaking ang nais lamang ay ang magpaligaya? Tiyak niyang maraming babae na nagtangkang mapasakamay ang isang Jake Sandoval. Hindi niya aaksayahin ang panahon at ang oras sa lalaking ang habol lamang sa kanya ay katawan. Muling gumitaw-taw sa kanya ang gabing muntikay niya nang muling ipaubaya ang sarili dito. How foolish of her para isiping walang umaali-aligid na ibang babae dito after all those years. Napakamangmang niya at masyado siyang nagpadala sa init ng katawan. Naalala niya ang sinabi nitong nagngangalang Andrea bago sila umalis sa Agonda Hotel and Resort na pagmamay-ari ni Emmanuel. We used to hang out with others. Sa sinabi pa lamang nito ay natitiyak niya nang hindi lang si Andrea ang babaeng nakasama nito dahil may others pa. Habat, akalain mong hindi lang iisang nais nitong makasama sa hangout? Doble o triple pa. Lihim niyang kinastigo ang sarili. Ewan niya, ba't biglang umahon ng inis sa kanyang dibdib nang maalala ang nangyari nang magkasabay sila sa elevator. May kana pang halikan ako sa labi. Tapos niyang gamitin iyon sa iba. Hangal? Nagngingit-ngit ang kanyang kalooban at hindi na malayang nagugusot niya na pala ang hawak habang ang matay mariing nakatitig dito.
You can now sign the contract, Miss Fuentes. Maya-maya ay wika ni Mr. Tackleson matapos i-discuss sa mga terms and condition sa pagpapalabas ng advertisement sa publiko. Sa buong oras na ginugol niya sa loob ng silid na iyon ay wala sa meeting ang tuon at pansin niya. Masyadong abala ang kanyang utak sa pag-iisip kung paano makakahabol sa fundraising for children with cancer. Ito ang sponsorship niyang naudlot dahil sa biglaang pag-eksena ng CDZ Corporation. Maraming batang may cancer ang umaasa sa kanilang tulong. Sa kasalukuyan ay palihim niyang ipinagpapatuloy ang pagpapatakbo ng fundraising nang sa ganoon ay makabili sila ng sapat na pangangailangan ng mga ito, including their therapy fee at medicines. Kung sakaling mabulilyaso man ay handa niyang kaharapin ang consequence noon, kahit papangalan niya sa industriya ang masira. Ano pa bang mas mahalaga sa buhay ng mga batang kanyang tinutulungan? Masyadong napalapit ang mga ito sa kanya ng lubusan kaya hindi siya makapapayag na walang magawang tulong para sa mga ito. Miss Audrey? Naputol ang paglalakbay ng kanyang isipan nang kulbitin siya ni Whitney. Nagtatanong ang mga matang nilingon niya ito. Perhaps Miss Fuentes' mind is in out of the world. Mind to share your thoughts? Wika ni Jake. Ngunit bago pa niya maibuka ang bibig ay muli ito nagsalita. Maybe. Thinking if you are going to make it in public? Nanunoy ang sabi nito. Naguguluhang tiningnan niya ito. Anong ibig sabihin ng sinasabi nito? Maging si Mr. Tackleson at ang iba pa'y pinaglilipat ang tingin sa dalawa. What do you mean? Tanong ng matanda. Sandaling nakatitig lamang ang lalaki sa dalaga bago muling nagsalita. Well, you know, kibit balikat nito. Celebrities somehow posting in their social media accounts about their daily activities. Like their relationship status, daily routine, etc. Maybe Miss Fuentes can post this meeting in her social media accounts to gain more followers and supporters knowing she's in a contract with Chapelato de Sandoval. Good idea! Pagsang-ayon ng matanda. Nangunot ang noo ni Audrey. Ano bang gustong palabasin nito? May point din naman ang suwestyon nito ngunit bakit tila iba ang dating sa kanya? Nasa tono nito ang sarkasmo na aniya ay may ginawa siyang labag sa contract. Brandon? Tawag ni Mr. Tackleson sa photographer. Can you take us a picture while discussing? Tumango ang lalaki at iniready ang camera. Iniabot sa kanya ni Rhea ang ballpen. You can now sign the contract you're holding. Wika sa kanya ni Jake. Parang robot na inilipat niya ang pahina at halos mapunit ang papel sa pagkakadiin ng ballpen habang siya'y pumipirma. Kung tao lamang ang papel baka namatay na ito. Kulang na lamang ay pagsasaksaki ni Audrey ang contract. Itinupi niya ang folder saka tumayo at inabot iyon kay Jake. Tumayo rin sa pagkakaupo at tinanggap iyon. Naglahad ito ng kamay na tinanggap niya naman saka sunod na bumaling kay Mr. Tackleson at ito naman ang kinamayan. Iniabot sa kanya ni Rhea ang cellphone niya. We should take a photo together so I can post this in my IG account. Like what Mr. Sandoval said. Ngiti niya sa mga ito at ibinigay kay Brandon ang phone. Nakangiting tumango si Mr. Tackleson at tumayo mula sa kinaupan. Nakahilarang pumasok silang lahat kaharap ang kukuha ng litrato. Biglang nakaramdam ng kakaibang kilabot sa Audrey sa kanyang katawan nang maramdaman ng mainit na hininga sa kanyang batok. Ramdam na ramdam niya ang presensya nito sa kanyang likuran, framing her from behind. Nagmumukha siyang maliit dito dahil umaabot lamang lampas balikat nito ang kanyang taas. Ang mapalapit pa lamang dito ay nagbibigay na ng kakaibang damdamin at pakiramdam sa kanya. She feels so secured and protected. Paano pa kaya kung mapaloob siya sa mga matitipuno nitong bisik? She feels... Agad na hinawi niya ang isipin na nais sumakibibi sa kanyang kalooban. Heto na naman siya at nagpapadala sa mga nais gumitaw-taw na mga damdamin. Dati na siyang naging alipin noon. Isa lang naman ang kanyang kalaban, yun ay ang kanyang sarili. Smile directly at the camera. Wika ni Brandon. Umayos siya ng pagkakatayo at ngumiti. Ang pinakaayoko ay ang may nagdanais na umagaw sa pagmamayari ko. Tila biglang nanindig ang mga balahibo ni Audrey sa naulinigan. Pabulong lamang iyon na tanging siya lamang ang nakarinig ngunit halos panginigan na siya nang maramdaman ang init ng hininga nitong tumatama sa kanyang batok. Tila pinanghihinaan siya at wari nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kung hindi niya tinatagan ang sarili ay marahil natumba na siya sa kinatatayuan. May isang bahagi ng kanyang isipan ang nais magbigay ibig pahiwatig sa mga sinabi nito, ngunit pinilit niyang iwaksi iyon.
Hindi ko bibili ng mga nais mong ibintang, Mr. Sandoval. Kung ano man ang akusasyon mo sa mga bagay-bagay, nasa iyo na yun. Pabalik niyang bulong dito. Dinig niya ang pagtatagis ng mga bagang nito. Damn you, Audrey! Matigas nitong wika. Thank you, Mr. Sandoval. Sa tinig ni Mr. Tackleson nang matapos silang kunan ng litrato. We can already start our next project by tomorrow. Nakangiting wika nito at kinamayan ang lalaki. I'm expecting Miss Fuentes to give her all attention to our next project. Lingon ng binata sa dalaga. The side of his lips moved upward na tila nanunuya.